Sa nakaraang episode, ang bida nating si Cry ay isang low-key na overpowered na bayani at siya ay ang leader ng pinakamalakas na squad na tinitingala ng karamihan. Lahat ng mga adventurer sa lugar ay gustong makapasok sa squad nila subalit suntok sa buwan sa kung sino ang magtatangkang pumasok dito. Kahit anong pagpapanggap ni Cry na ibang tao para lamang makaiwas na pagkaguluhan ng iba, kaso lang nalalaman pa rin siya ng mga kasama niya at doon na rin nagugulat ang iba na siya pala ang leader ng pinakamalakas na squad. At sa pagpapatuloy, sa isang sulyap sa nakaraan, isang linggo matapos mabuo ang The Gravel Souls ay nasira ang Ultimate Divine Sword ng lalaking may pulang buhok na tinatawag na Testament Blade at hindi siya makapaniwala. Sinabi ng iba na isa lang naman itong kahoy na espada at wala itong laban sa Cyclops na kalaban nila. Isang lasing na matandang adventurer ang nagsabi na nagsisinungaling sila at tinawag silang duwag sa pagtakbo mula sa halimaw. Ipinakita ng mga babae mula sa Gravel Souls ang mata ng Cyclops sa matandang lasing, na halos maihi ito sa takot at balik sa kasalukuyan ay natapos ng grupo ni Tino ang pagwasak sa isang wolf monster. Isang napakalakas na halimaw na hindi dapat lumitaw doon at maswerte sila dahil isa lang ang kanilang nakaharap. Nagtanong ang iba kung bakit hindi ginamit ni Gilbert ang kanyang flames at ipinaliwanag niyang wala na siyang mana. Napagtanto ni Gilbert na dahil iyon kay Cry na ginamit ang lahat ng mana. Sinabi rin niyang hindi niya kayang i-recharge ito mag-isa at iminungkahi ng iba na umatras na sila, dahil malamang patay na ang mga taong dapat nilang iligtas pero tumanggi si Tino at ipinaliwanag niyang hindi sila naroon, para kunin ang mga patay dahil sa malamang buhay pa ang mga tao. Idineklara ni Tino na hindi nagkakamali ang kanilang master sa paggawa ng desisyon at bahagi ng plano ni Cry ang pag-ubos ng mana ng Purgatorial Sword. Iniisip niya na ayaw ni Cry na umasa sila sa mga relic at pagdating nila sa White Wolf's Den, napansin nila na mas malaki ang mga lobo kaysa sa dati. Ang lungga ay para sa mas maliliit na lobo kaya't masikip ang mga malalaking lobo roon at dahil dito, mas mabuti na pumasok sila agad upang makipaglaban sa loob sa halip na bigyan ng mas malaking espasyo ang mga halimaw sa labas. Plano ni Gilbert na mauna pero maraming beses siyang ininsulto ni Tino at tinawag pa siyang tanga. Sinabi ni Tino na tungkulin niyang panatilihing nabubuhay ang lahat at ang pagpasok ng walang plano ay ang pinakatangang bagay na narinig niya. Iniisip ni Tino na sinusubukan ni Cry ang kakayahan niya bilang leader kaya't kailangan niyang panatilihing buhay ang lahat. Nagpasya si Tino na ang mga babae ang magpapalabas sa mga halimaw dahil mas mabilis sila at ang mga lalaki ang tatapos sa mga nasa likod. Bilang leader ay tumanggi siyang hayaang magsakripisyo ang kahit sino bilang shield at samantala. Nakita si Cry na lumilipad sa himpapawid at naiisip na sana buhay pa si Tino at gusto lang niyang gamitin nito ang ibang miyembro bilang meat shields kung kinakailangan. Pumasok na sa laban ang grupo ni Tino pero mas malalakas ang kanilang mga kalaban kaysa sa kanila. Ang isang bagay na nagpapalakas sa kanila ay ang kanilang teamwork at nanalo ang grupo sa kanilang unang laban. Natuwa si Tino dahil walang ideya ang mga kalaban sa kooperasyon at patuloy ang laban habang mas maraming halimaw ang lumilitaw. At naisip ni Tino na hindi na masama ang kanilang maliit at pansamantalang grupo. Si Gilbert ay madaldal pero malakas at si Ruda naman ay mahusay sa pagtukoy ng mga kalaban. Si Greg ay may maraming karanasan at magaling makipag-coordinate sa iba at pinuri ni Tino si Cry dahil sa pagbubuo ng ganitong klaseng team at tinawag pa niya itong Diyos. Bumalik ang mga problema ni Gilbert sa dati niyang grupo at hindi sila makasabay sa kanya kaya't iniwan niya ang grupo na puno ng pagkagalit. Napagtanto niya ngayon na hindi niya isinasaalang-alang ang damdamin ng kanyang mga kasamahan noon at ngayon ay masarap pala sa pakiramdam na makipaglaban kasama ang isang team. Nanalo ulit ang grupo sa isa pang laban at sinabi ni Gilbert na nagsisimula pa lang siya uminit at ilang sandali pa. Naramdaman ni Tino na malapit na ang dungeon boss at inisip ng iba na oras na para tumakbo, pero sinabi ni Tino na nakarating sila dito nang walang gasgas kaya't kakayanin din nila ang boss. Sang-ayon si Tino na ang pag-iingat ay mahalaga kaso ang umatras sa misyon ay hindi nagpapalago ng tao. Inisip ni Greg na kapag ang isang hunter ay umabot na sa level 4 at maaari na siyang kumita ng maayos sa pagkumpleto ng mga treasure vaults sa mas mababang antas, ginawa ni Greg ito at laging umaatras kapag mahirap na ang misyon. Nakita na niyang mamatay ang napakaraming kaibigan sa laban kaya't natuto siyang matakot. Nakita ni Tino na lumapit si Greg sa first steps dahil gusto niyang baguhin ito tungkol sa sarili niya at malamang kaya siya nilagay ni Cry sa grupong ito. Inisip ni Tino na hindi basta-basta pinagsama ni Cry ang grupo kundi gusto niyang iligtas ang mga talon na ito.
Idineklara ni Tino na hindi gumagawa si Cry ng mga bagay ng walang dahilan at lahat ay ayon sa kanyang perpektong plano. Naging mananampalataya na rin si Rude kaya gusto niyang malaman kung bakit siya pinili ni Cry at akala ni Tino ay pinili siya dahil sa kanyang malalaking plot points sa langit. Sa kabilang banda ay natatakot si Cry na huli na siya para pigilan si Tino sa pagpasok sa vault. Nagulat siya dahil ang lumilipad na relic ay labis na wala sa kontrol at sinumpa niya ang gumawa nito. Napaka-out of control nito na itinapon si Cry diretso sa loob ng vault. Samantala nagulat ang grupo ni Tino nang makita ang boss dahil sobrang laki nito, tumakbo silang lahat para sa kanilang mga buhay at syempre naisip ni Greg kung oras na bang umatras at tumanggi si Tino na sumuko sa isa sa mga pagsubok ni Cry at nag-isip ng plano. Walang suot na helmet ang boss kaya tinukoy niya iyon bilang kahinaan nito. Pinagkakatuwaan ng mga lalaki ang higanteng halimaw gamit ang ilang atake. Namangha si Rude nang mapansin niyang hindi kailanman ipinakita ni Tino ang takot. Natagpuan ni Greg ang sarili sa isang delikadong sitwasyon nang masira ang kanyang espada pero nagawang iligtas siya ni Ruda. Ipinakita ni Tino ang kanyang kamangha-manghang kakayahan nang mabilis siyang lumapit sa nagagalit na halimaw at sinaksak ito sa leeg at nagtagumpay ang grupo ni Tino. Ginamit niya ang isang potion sa kanyang nasugatan na binti at masaya na ang team sa puntong ito dahil ang natitira na lang gawin ay ang iligtas ang mga tao. Ibinigay ni Tino ang isang espada kay Greg pansamantala pero kailangan niyang mabilis na umiwas sa isang atake. Naggulat ang lahat nang lumitaw pa ang mas maraming boss at natakot silang hindi nila kayang talunin ang napakarami. Maging si Tino ay naisip na lumala na si Cry sa kanyang ibinigay na pagsubok kaya't nagpasya siyang tumakbo sila papunta sa isang kalapit na lagusan upang hindi sila maabot ng mga boss. Sa kasamaang palad ay may bara ang lagusan kaya't napagpasyahan ng mga lalaki na wala na silang ibang pagpipilian kundi magsilbing bitag, upang makatakas ang mga babae at sinabi ng mga lalaki na huwag masyadong mag-alala ang mga babae, dahil mas mabuti na iyon kaysa lahat sila ay mamatay. Naisip ni Tino kung bakit inilagay sila ni Cry sa ganitong sitwasyon at nabigla siya nang napagtanto ang isang bagay tungkol sa singsing ni Cry. Ipinapaalala niya sa iba na walang magsasakripisyo at kailangan lang nilang asintahin ang mga mata ng boss. Muli niyang ipinadala ang lahat upang abalahin ang isa sa mga halimaw at nagawa ni Rude na ipikit ang mata ng halimaw. Biglang naalala ni Tino ang itinuro ni Cry kung paano gamitin ang relic na napanalunan niya mula sa kanya at ginamit niya ang relic na ito sa boss at tuluyang nabulag ito. Pinapapunta ng iba si Gilbert para tapusin ang halimaw pero napansin ni Tino na may mali at huli na ang lahat ng tamaan si Gilbert ng halimaw. Humingi ito ng paumanhin sa pagkabigo at kinuha ni Tino ang sisi sa kanyang sarili dahil hindi siya naging mas mahusay na leader. Inisip niyang tapos na sila dahil papalapit na ang apat na boss. Bigla na lang nagulat ang lahat nang biglang pumasok si Cry sa vault at binati ni Cry si Tino. Napansin ni Greg na tila natatakot ang mga halimaw kay Cry at sinubukan ng mga halimaw na atakihin si Cry, pero naprotektahan siya ng kanyang kalasag at nagulat ang mga halimaw. Ipinaliwanag ni Cry na mayroong 17 buhay siya at ginamit niya ang isa sa kanyang mga relic para umatake. Napakalakas ng atake na iyon na nagliwanag ang buong kuweba at namangha si Greg na makita kung ano ang hitsura ng isang level 8. Naisip ni Cry kung bakit napakaraming nakakatakot na halimaw sa vault na gayong dapat ay isang level 3 vault lamang ito. Nabigla ang grupo nang makitang buhay pa ang boss monster matapos ang atake ni Cry, pero alam na ni Cry na mangyayari iyon dahil hindi naman ganoon kalakas ang shooting rings. Nataranta ang grupo nang papalapit na ang iba pang mga boss kay Cry na may mga espada at baril bilang mga sandata. Samantalang hindi gaanong nag-aalala si Cry dahil dinala niya ang 17 safety rings kasama niya, habang naghahanda ang mga boss na umatake ng sabay-sabay, napagpasyahan ni Cry na wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang lihim na sandata. Nabahala ang mga halimaw nang tanggalin ni Cry ang kanyang kwintas at iniinom ang laman ng isang vial. Ginamit ni Cry ang vial upang lumikha ng usok at sinabi niya sa iba na tumakbo na para sa kanilang mga buhay. Mabagal silang kumikilos kaya sigurado si Gilbert na mahuhuli sila. Ipinapaalala ni Rude na nasugatan si Tino kaya mabagal ang kanilang pagtatakbo kaso ang totoo ay mabagal lang talagang tumakbo si Cry. Naisip ni Tino na ginagawa ito ni Cry upang protektahan siya at naalala niya ang unang beses na nagkita sila at noon ay binabastos si Tino ng ilang mga magnanakaw, pero dumating ang Grieving Souls upang iligtas siya. Mula noon ay gusto na ni Tino sumali sa Grievers at nagsimula siyang humanga kay Cry,
Nagpasalamat ang lahat kay Cry sa pagligtas sa kanila at pinuri si Tino dahil sa pagpapanatiling buhay ng lahat sa mahabang panahon. Pinuri ni Cry si Tino sa magandang performance niya, pero masyadong masakit na ang mga sugat ni Tino. Napagtanto ni Cry kung ano ang gusto ni Tino kaya't pinagaling niya ito gamit ang relic at idineklara ni Tino na wala na siyang nararamdamang sakit. Namangha si Gilbert na makita si Cry na nagpagaling gamit ang isang relic, pero inisip ni Cry na kailangan talaga niya ng relic para sa lahat ng bagay. Sa kasamaang palad ay hindi nagawang talunin ni Cry ang mga boss, pero may mas malaki silang problema at naliligaw na sila sa loob ng vault at walang ideya kung nasaan ang labasan at higit sa lahat, wala ring ideya si Cry kung ano ang gagawin. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.